Hi guys! Omel Cruz po. Welcome back sa channel. Sa video na to tayo ay magpapalipad ng DJI Neo 2. Pero ang gagamitin natin controller ay cellphone lang. Marami kasi nagsasuggest na magpalipad daw ako gamit ang cellphone lang. Tingnan natin kung mag-enjoy tayo kapag cellphone lang ang gamit natin. Tingnan natin kung gaano kalayo ang kaya nitong marating. Ano na yung mga features na available kapag ang gamit natin ay cellphone lang. Okay, so tatanggalin natin itong digital transceiver. Hindi natin ito kailangan para makabawas tayo ng weight at saka madagdagan ng ating flight time. Okay, stay tuned. Si Kobe, hindi ko kasama ngayon. So, lagi tayo may kasamang aso sa ating mga vlog. Ano? Oh, ayan na, Neo 2. Okay ka ba dyan? Okay. So unang-una, ang kailangan natin ay itong cellphone na mayroong DJI Fly app. Hindi ko alam kung nakikita ninyo, no? So, DJI Fly app. Pag ang cellphone niyo kaya magpaandar ng DJI Fly app, makokontrol nyo itong DJI Neo 2. Halimbawa, meron kayong iPad or tablet, lalagyan nyo yun ng DJI Fly. Pagka na-install at gumana, ibig sabihin, kaya nyo makontrol yung Neo 2. Okay, power on na tayo. Pe-press natin yung connection guide. And then, select DJI Neo 2. And then, connect with RC only, connect via mobile device, connect with RC and goggle. Siyempre, yung gitna, via mobile device. Sa gitna, press natin yung gitna. And then, ayun, nakita niya agad sa kanyang Wi-Fi, yung Neo 2. Pipindutin natin yan. And then, connecting na siya. Ayan. Okay, ang ano lang dito, ay naka-portrait. Naka-portrait mode, ano? Patayo. Ayan, Home point updated. patayo siya. Ayun, home point updated. So, naka-follow siya. Try muna natin mag-manual control. So, sa manual control, ang unang lumalabas sa screen ay take off. Kung makikita niyo yung screen, naka-portrait. So, dahil YouTube tayo, switch tayo sa, sa landscape. Ayun, may portrait, may landscape. May nagtatanong, paano daw makikita? Diyan lang sa settings. Okay, switch tayo sa landscape. Okay, so naka-landscape na. Nakita niyo yung screen, nawala na yung, nawala na yung cropping. Naging, na siya, buo na siya. Okay ang portrait sa mga reels at saka sa mga shorts at saka sa TikTok. Pero since YouTube yung ating video, switch tayo sa landscape mode. Okay, so balik tayo ngayon sa manual control. Okay, manual control and then take off. Ayan, i-hold natin tong take off. Ayan. May mga dog, nag-alisa ng dog. Okay, meron ditong pindutan para yung control niya ay mag-landscape. Okay, so ito yung drone. Okay, so push record and then forward. Yan. Yun na, nagre-record na siya, rolling na siya. And then dito sa screen nakikita naman, medyo okay naman ang signal, hindi naman siya naglalag. Okay, so mag-range test tayo. Range test agad no? Hindi, pakita ko muna yung manual control. So sa manual control, meron siyang control ng yaw, which is ito yon, nasa gawing kaliwa. Ganyan siya, ganyan siya. Kailangan ini-slide mo yung daliri mo dito sa screen para makontrol mo yung yaw. And then, yung forward, ito yung forward. Yan, ito naman yung backward. Hindi ko masyadong gagalawin kasi mawawala sa screen. Forward, up. And then, sideways. Yan. Ito yung up and down. Yan, up and down. Yan. Tapos, camera tilt. Nandito siya sa gilid. Yan, nag-up siya. Tumapat sa mukha ko. And then, yan. Okay, try nga nating mag-drone ng manual. And then, backward. Yun. Okay. So, basically, yun. Yun yung pag-control ng manual. Yung kaninang take-off button, naging landing na siya. Pipindutin natin to, hold natin, land. Okay, yan. Nag-land sa kamay. Yun yung basic operation sa pagpapalipad ng Neo 2 gamit ang cellphone. Okay, ngayon naman, balik tayo sa screen ulit. Diyan, pag pinindot niyo yung manual control na yan, marami yung mga preset, yung mga intelligent flight mode niya. Merong follow, selfie shot, drone, circle, rocket, master shot, cycling, follow, dolly zoom, spotlight, helix, boomerang, skiing, follow. Testing muna natin, mag-dolly zoom tayo. Ano ba yung dolly zoom na yan? Oh, ito siya. Start. 3, 2, 1. Sige, dolly zoom. May settings yan ha. Ito naka 15 meters yung settings. Nakikita naman. Okay, start na siya.
Dito sa screen, ayun, kita naman dito sa screen na nagdadali zoom. Yun, lumalaki yung background habang umaatras. Okay, and then pabalik, magre-record uli yan. So, nagre-record siya, palayo at saka pabalik. Okay, after niyang magawa yung shot, babalik na uli sa akin. Meron pa tong palm landing. Landing. Okay, meron pa tong palm landing kahit hindi mo iland, automatic naglaland. Ngayon, try natin ngayon, mag-try tayo ng helix. Medyo lilipat ako ng pwesto, no? Yan. Kasi nagre-require ito ng malaking space. Okay, so helix tayo. Okay, and then start. 3, 2, 1. Sige, go. Pag ito kasi merong harang or may na-interrupt, humihinto. Humihinto. Ang lakas ng hangin, tabingi yung drone. Kaya niyan. Yan. So, umiikot siya. Oh, ganda na siya to. Okay, so yun ang helix. Ano daw ang kaibahan ng helix sa boomerang? Nasabi ko na yata ito nung nakaraan eh. Pero ulitin ba natin? Sige, tingnan natin. Okay, go. And then, nag-roll na siya. Yun oh, may araw. Ganda. Yun, ang layo. Okay. Huwag ka mag-ghosting dyan. Ayos. So, natapos niya. Nagkakaroon siya ng ghosting ang tawag eh. Yung nakakakita siya ng image. Although, solar flare lang yun, yung sinag ng araw. Tumatama sa sensor. So, humihinto siya. Akala niya may obstacle. Okay, landing. Landing. Yan ang maganda. Pwede siya mag-palm landing. Kahit ganyan. Kahit na naka-cellphone lang tayo. So, ano-ano pa? Circle, drone, rocket. Sige, gusto nyo makakita yung rocket. Dito tayo sa may tubig. Maganda rito rocket kasi tingnan natin, ano settings ng rocket? 20 meters. No rotation. Lagyan natin ng rotation. Lagyan natin ng rotation. On. Okay, pinakamataas niya na yan. Okay, baba. And then, go. Okay. Yan siya. Start. Rolling ang rocket. Yun oh, ganda oh. Okay. Bilis naman. Bitin. Hindi na po control kung gaano kabilis yung rotation. Ayaw na niya bumaba. Return to Akala ko ayaw na. landing. Lipat tayo sa ano, baka tayo yung mabasa ng dagat. Okay, lipat tayo sa tuyo. Meron pala dito ng portrait mode na mabilis. So sa rocket, pwede kang mag-portrait mode at saka landscape mode. Pinipindot yung dito sa taas. Okay, kahit sa ibang mode siguro yan meron. Halimbawa, follow. Pindutin natin to, naka-follow. Pwedeng mabilis magsuswitch sa landscape. Magsuswitch sa ano. Okay, gets ko yun. Got it. Yan. Oh, meron siyang voice control. Here. Sa voice control, circle, drone, follow, rocket, spotlight, close follow, 2 meter circle, 6 meter rocket, and 4 meter drone. And then following, pag humahabol naman, pwedeng lower, closer, higher, farther. Follow on the left, follow in the front, and then sa safety, mayroon land, stop, at saka brake. Okay, sasabihin mo na, hey fly. Sige nga, try natin. Hey fly, Got it. 2 meter circle. 2 meter circle. Follow. Mali, hindi follow. 1. Hey. Gailan mo natin. Mali eh. After subject starts moving, aircraft will fly to set direction. Dito ka. Nalimutan ko na magpalipad eh. Okay. So, hey fly, 2 meter circle. Hindi niya raw supported. Ano ba yan? Nakalagay na nga rin. Hey fly, Here. circle. Yun. Circle. Wala nang 2 meter. Circle lang.
Okay. So, hindi natin nakikita. Pwede tayong pumunta rito sa kanyang view para panoorin natin yung circle na kanyang gagawin. Yun o. Bumaba. Pinakita yung araw. Galing. Okay. Yung isa sa nakakatuwang feature to, meron siyang gesture control. Para ganyan. Oh, yun. Pwede. Pwede siyang ma-gesture control. Kita mo ba? Yan o. Oh. Okay. Baba. Kita nyo. Okay. So, baba ko muna yung cellphone. And then, layo. Stop. Baka hindi ka na makita. Angat. Angat. Yan. Baba. Dito. Oh. Okay. Bitaw. And then, dalawang kamay. Layo. And then, dalawang kamay. Lapit. Stop. And then, land. Okay. So, supported niya pa rin yung mga control na yon kahit naka-on sa cellphone. Ay, napuno ng buhangin. Ibinaba ako sa buhangin. At least hindi yung drone. Yung drone, pag binaba mo sa buhangin, yari yan. Okay. So, ngayon naman tayo ay mag-range test nitong DJI Neo. So, titingnan natin kung gaano kalayo yung kayang maabot itong DJI Neo gamit yung cellphone. Cellphone lang. Okay, medyo naiba yung liwanag, ano? Medyo nakakasilaw. So, power on. Take off na tayo. Yeah. Kita ba? Baba konti. Yan. Okay, go! Salungat sa hangin. Pero paatras yung lipad, hindi pala naka-record. Sige na, ibalik ko muna. And then forward yung gawin natin para palayo. Okay. Balik. Okay, let's go. Recording. Ang lakas ng hangin. Tabingin si Neo. Okay, so ang distance niya ngayon ay 27 meters. Ang height ay 6 meters. And pataas na siya ng pataas. Dahan-dahan lang yung pagtaas niya. 6 meters per second yung pag-angat niya. Ang speed niya ay nasa 4 meters per second lang. Ganun siya kabagal. And then, ayan na siya. Nasa distance. Wala pa. Lapit pa lang. Naputol. Hindi ko alam kung meron dito eh. Napuputol agad. So, try natin mag-reconnect. Wala. Ayaw mag-reconnect. May ilang seconds yun. Ayan, nag-reconnect na siya. Pero nag-return to home na siya. Hayaan muna natin. Mag-return to home. Para lang makabalik na maayos. Ayan meron siya nung tawag dito, yung flight path para sa kanyang return to home. Okay, nakatapat na siya sa atin. Tilt down camera. Yun, dito tayo. Okay, so hindi natin siya ilalanding. Iulitin natin yung range test niya kasi lapit eh, hindi man lang naka 100 meters. Okay, tap to cancel landing. Okay. Tilt up camera, stop record. Okay, ikot. Okay, let's roll ulit. And recording forward. Kasi dahil wifi signal lang siya, madali siyang mawalan ng signal. So, nasa dagat ka na, Neo, akyat. Yan. Okay, 50 meters. Okay, ang height niya ay, itaas lang ka natin para hindi siya mawalan ng signal. Baka dahil mababa siya, no? Ang maximum height pagka naka-cellphone tayo, 60 meters lang. Yung distance, hindi ko sure, parang 500 meters. Hindi ko kasi ginagamit yung cellphone. Hindi ko masyadong nagsi-cellphone controller. Siyempre, ang forte natin ay talagang controller ng drone. Either RCN3 or kaya RC2 controller.
So ngayon, dahil lang sa mga nagre-request, ginawa natin itong range test gamit ang cellphone. At huwag niyo expect na lumayo ito ng malayo. Tsaka hindi ko nito palalayuin. Cellphone lang, di ba? Mahirap palayuin kapag cellphone lang. Yan, nasa 240 meters na siya. Ang height ay 50 meters na rin. Mataas na rin. Oo, andito, tuldok na lang. Pero kita ko siya. Visible naman siya. 56 meters. Malapit na siya mag-maximum altitude. Ayan. Maximum altitude reach. Ang distance naman ay 300 meters na siya. Oh, at malakas pa rin ang signal niya. Okay. Ayan na. Naputol na. Hindi pa. Kumakagat pa. 346. Max altitude 357. reached. Naglalag na. Putol-putol na. Naglalag natin siya. Wala na. Ayan. Na-disconnect na siya. Try natin i-reconnect. 20 seconds para mag-reconnect siya. Pero malayo. Hindi natin alam. Hindi ko malang naiabot ng 500 meters. So yung range test ko nung nakaraan, para sa hindi mga nakakaalam, ginamit ko doon ay RC2 controller. Kaya malayo yung range niya. Yung iba yata nagtataka bakit malayo. Ay, fail. Yan, fail daw. Isa pa, reconnect. 20 seconds. Ayan, kinabahan na naman ako. Oh, wala pa, hindi ko pa siya nakikita. Yun, bumalik na. Ano na lang, 70 meters na lang siya. 60. Oh, malapit na siya. Taas. 60 meters. So, yun yung range niya. Ano yung range niya? Naka 400 meters sumao. Okay, ipa-flash ko na lang kaya ilang meters yung laya. Hindi ko natandaan. Ito yung bumaba. Dahan-dahan siya bumababa. Pwede bang mag-tilt up ng camera habang bumababa? Ayaw. Hindi na tilt up yung camera kapag bumababa. So, ayan. Kung ano lang yung view, pagtyagaan nyo. Pero ang ganda ng view talaga sa dagat, ano? Nakabalik ulit tayo rito. Parang kapitbahay ko lang itong lugar na to. O, sa mga nagtatanong, anong lugar to? Landing. Palawan po. San Vicente, Palawan. Nasaan na siya? Ito na siya. Medyo nag-iingat siya sa baba. Malakas hangin eh. Ito na. Yan. Galing, no? Accurate yung niya, RTH niya. Doon ulit siya tumapat. Nagko-correct. Oh! Kita ba? Ayan, oh. Salahin na natin. Oh, okay. Pakita ko muna yung mga shots na nagawa ko gamit itong DJI Neo 2 habang sina-shoutout natin ang ating mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.